niyo ba? Alam mo ba na 38 taon na ang nakalilipas mula sa araw na ito ay naganap ang snap elections para sa pagkapangulo ng Pilipinas? Taong 1986 kasi, ang COMELEC kinailangan itong idaos para makapili ang taong bayan ng uupong presidente sa pagitan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at dating Pangulong si Corazon Cory Aquino. Ito ang hiling ng taong bayan. Nagsimula ang tila hidwaan ng dalawang ito nang mapatay sa isang ambush sa Ninoy Aquino International Airport ang asawa ni Cory na si Benigno Ninoy Aquino Jr. August 21 taong 1983. Si Ninoy, isa sa mga tahasang tumuligsa at lumaban sa administrasyong Marcos dahil umano sa pagiging diktador nito. Patunay raw dito ang pagpapatupad ni Marcos Sr. ng martial law o batas militar kung saan umano'y maraming Pilipino ang napatay ng mga sundalo. 1985, sinimulan ni Cory ang pangangampanya sa pagka-presidente. Sa ginanap na snap elections, si Marcos Sr. pa rin ang inihayag ng COMELEC na nanalo at dapat pa ring maupo bilang presidente. Pero hindi ito tinanggap ng mga taga-suporta ni Cory. Ito ang naging hudyat ng 1986 EDSA People Power Revolution kung saan nagtipon-tipon ng aabot sa 2 milyong mga Pilipino sa Epifano de los Santos Avenue o EDSA mula February 22 hanggang February 25. Kanilang sigaw, matapos na ang diktatura ni Marcos. Sa pamamagitan ng naturang People Power, noong ika-25 ng Pebrero taong 1986, tuluyang napatalsik sa pwesto si Marcos Sr. Agad namang idiniklara si Corazon Cory Aquino bilang ika-11 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, alam mo na!